So what's up mga Rads, for today's episode ng ating bagong rad venture ay first time nating mag-moto camping sa Bangkong Kahoy Valley. Pero bago yan, ay dadaan muna tayo ng pestahan upang maki-eat and run. At dito ay masusubukan na naman natin ang tibay ni Atlas, ang pagalang Honda Click. Mapaahon, malubak na daan ay pihadong hindi na mapipigilan. At matutunghayan din natin ang taglay na ganda ng Bangkong Kahoy Valley sa umaga. Kaya samahan niyo muna ako. Tara mga Rads, let's go! And so what's up mga Rads, ito ang inyong Kerad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So for today's episode ay meron na naman tayong rad venture. So bago rad venture naman mga Rads, pero meron, ito ay repeat location na natin. Kumbaga second time na natin sa pupuntahan natin today. So tayo pupunta ngayon ng Bangkong Kahoy Valley. So alam niyo naman na i-vlog na natin niya, kung updated kayo sa mga vlog natin, napanood niyo na siguro yung Bangkong Kahoy vlog natin. So ito ay located nga pala dito sa may Kinabuhayan, malapit sa may Mount Banahaw, dito sa may Dolores, Quezon. At so tara, samahan niyo muna ako magkarga ng mga materials natin at may papakita din ako sa inyo mga bagong gamit. Time check nga pala natin guys is 3:04 ng hapon. Ngayon ay, wait lang natin oras, May 10, Sunday ng 2026. So let's go. So yan guys, unahin muna natin ilagay yung mga para dito sa top box, ano? So for today nga pala, kailangan natin dalhin itong laptop natin kasi diretso na tayong pasok sa trabaho bukas. At tayo mag-e-export din ng mga bagong video para at least mabuwasan natin yung laman ng ating Insta360, no? Kawawa naman yung gaming laptop natin, sa bag na lang ng Pure Gold nakalagay. Siyempre, yung ating lutuan, make sure lang na hindi maiipit yung laptop, ano? Dapat medyo maluwag pa rin siya dyan. Yung ating condiments, so yan, dito siya, goods na goods naman, kasyang-kasya sila dyan, ano? Mga butane, yung panghugas, mga kutsara, plato. Then yung ating, pinakita ko naman sa inyo sa huling vlog natin sa Camp Awol, ito yung lalagyan natin ng itlog na ngayon. So yan, para magkaroon kayo ng idea, nabibili lang to sa Dali, may laman siyang 6 na itlog na pula, tapos reusable yung lalagyan niya. Pwede niya gawin ito yung pagkakamping para hindi kayo mag-worry na mabasag yung inyong mga itlog. So yan, okay na dito. Goods na tayo dito sa top box. Ito naman tayo sa ano natin. Hindi natin pwedeng ilagay dyan lahat kasi may mga mabibigat tayong item. So dito naman yung iba para at least medyo balance yung bigat. Hindi mapokus dito sa ano lahat, sa ating U-box. Dito naman konti lang ilalagay natin dito. Siyempre yung madalas natin ilalagay dyan ay itong ating mga pegs. Yan. Kutsilyo, then yung support ng ating pundasyon ng ating canopy. Bumili nga pala tayo ng bagong pole guys. So dalawang set na yung pole natin. So papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya. Nature height yung tatak, ano? So nandito sa loob yung ating mga power station sa kadamit. Itong bag naman natin, syempre dito sa unahan para easy access. Tapos ito nga pala guys, bumili na tayo nitong 90 liters na bag. So mas maganda kasi isang kargahan na lang lahat yung mga gamit natin dito, no? Nandito na yung ating mga camping chair, nandito na rin yung ating camping table. Actually kasi dito yung ating camping tent, eh. So ito guys, itatali muna natin. Ngayon actually first time kong itatali ito dito, kaya medyo ipifigure out ko pa kung paano natin ito mapapa-stable dyan na hindi siya malalaglag, ano? And so what's up guys, time check natin 3:17. So napakabilis na natin na ilagay itong ating bag, ano. Iba talaga pagka ano na siya, kumbaga nakasama-sama na yung mga gamit, mas mabilis na tayo makakapag-setup nito ngayon. So ang ginawa natin guys, binuhol natin dito yung parang ating pagtali natin na yung na-stretch. So yan, binuhol natin dito, tapos paikot, then dito natin siya itinali. So ganoon din sa kabila. So ay naman ang mahalaga guys, ano, basta nasa iyo yung tamang gamit, madali mo ma-set up ang mga ganito. Yung madali ka makakapag-ayos ng gamit mo, ganyan. So what's up guys, time check natin ay 3:27, kakaalis ko lang ng bahay, ano. So yan, tingin lang tayo dito sa subdivision ko, merong tindang tokwa. Kasi ang lulutuin daw mamaya ay arroz caldo. So
nag-iisip ako na maluluto. Tinanong ko si Elisa, sabi niya pwede naman daw tokwa na lang ang bilhin ko para toppings. Tapos nagdala nga tayo ng itlog, so dagdag toppings din yun. So yan, hanap tayo ng tokwa dito guys. So yan, dito sa may nakita tayo tindahan dito, meron silang tokwa. Dito na tayo bibili, 3.20. Oo nga, 3.20. Sana abot. So yan guys, apat na lang daw yung tokwa, no? So pwede na yun, hati-hatiin na lang para at least meron lang tayong pan-toppings. So yan guys, apat na tokwa, 27 pesos ano. So yan guys, papunta na tayo doon. So actually guys, hindi pa tayo pupunta ng campsite ngayon, no? Dadaan muna tayo ng Barangay Santa Elena sa San Pablo kasi birthday dun sa isa sa mga tropa pits natin, sa ating mga boss. Boss, shout out Boss Alex. Shout out kay Boss Alex, Boss Aaron na isa sa mga legit na nag-delivery masters. Yan, saka si Paring Santo. Yan, si Santo nga pala guys, yung kung naalala nyo sa RJ Farming Campsite, siya yung nag-deliver ng ating kasi nakalimutan natin yung ating pole. Siya yung nag-deliver dun sa campsite para maikabit natin yung ating canopy. Siyempre shout out din kay Panda Motor Parts and Accessories. Yan, sa mga malulupit na parts ng motor na nakuha natin sa kanya, na gamit natin ngayon, na talaga namang matitibay at quality. So maparuma na, quality pa. So yan, puntahan niyo yung shop niya sa may Bria Homes sa San Gregorio, San Pablo City. Saka syempre shoutout kay Boss John Rick. Sino pa ba? Boss John Rick, Boss Aaron, si Boss AJ. Yan, si Boss AJ Don. So ayan, shoutout din dyan kay Boss, isa din sa mga malulupit na Panda delivery rider natin dyan sa San Pablo, no? So ayan, ingat kayo lagi guys sa pagbiyahe nyo, at more power and humayo kayo at magpakapogi. So ayan guys, punta muna tayo sa Barangay Santa Elena dahil pesta doon kayo kay Boss Alex. So let's go, tayo, eat and run. So nga pala guys, ang mga kasama nga pala natin dito sa ating Bangkong Kahoy Valley Camp ay si Jewel, Byron, si Eloisa. Saka si Eloisa nga pala guys ay kasama na nila Byron, ano? Pagkatapos ng birthday ni Papa ni Jewel ay diretso na sila kila Byron. Tapos ngayon papunta na sila doon. Tapos kasama din ang Papa saka si Mama ni Jewel. So yan, makakasama natin sila sa camping. Tapos yan guys, kung napansin nyo, wala tayong dalang camping tent dito sa ating bag. So nandun na siya sa sasakyan. So kasi actually dapat si Eloisa lang ang magka-camp ngayon since may pasok tayo bukas. So pero naisip ko naman na natin, punta tayo kasi parang ngayon kasi pagpunta natin medyo maaga so naiiba dun sa unang vlog natin kasi nung pumunta tayo nakita nyo yung kung gaano kadilim yung daan pag gabi. So ngayon naman makikita nyo yung daan pag umaga. So magkakaroon kayo ng ibang point of view sa daan papuntang Bangkong Kahoy Valley. So yan guys, pag galing nga pala kayo dito sa bandang Alaminos, Laguna, 30 kilometers lang yung layo nitong Bangkong Kahoy Valley. So malapit lang siya banda rito. Tapos biyahe naman is nasa 56 minutes lang ang biyahe nyo para marating to Bangkong Kahoy. Pero mas mabilis pa yan sigurado kasi may shortcut tayo na dadaanan. Saka kung susundin mo kasi yung tunay na ruta dito sa may highway, medyo hindi lang 56 minutes yan kasi meron kasamang traffic yan eh. Pero kung dito tayo dadaan sa shortcut na dinadaanan natin palagi, kung lagi ka nakasubaybay sa mga video natin, madalas natin dinadaanan to pag tayo ay papunta ng bandang Quezon, papuntang San Pablo. So yan, alam niya na naman siguro yan, pero makikita niyo pa rin naman dito sa video natin yan. Okay, palabas na nga pala tayo ng highway dito sa may San Juan Alaminos, dito sa may Jollibee Alaminos. So time check natin is 3:45 na ng hapon, ano? So abot to, maliwanag pa para pagdaan natin papuntang Bangkong Kahoy Valley is kitang-kita nyo yung daan natin. Yung mga tatahakin nyo pag nagpunta kayo. Kaya naman siya ng sasakyan, ingat lang kasi medyo may mga bato. So iniisip ang mo lang naman dyan, yung concern mo yung mga bato minsan matatalas o baka tumama sa under chassis ng motor mo, no? Ng sasakyan mo. So yun guys, check lang natin kung kamusta naman yung bag natin. So okay naman, hindi naman siya pumapangit ang posisyon, hindi siya nagagalaw. So ayos, good ang tali natin.
Ganda talaga pagka meron tayong ganito na waterproof bag, ano, yung gagawin natin na Motowolf na to, 90 liters. So kasya yung camping bag, camping chair, camping tent, dalawang camping tent, camping chair kasya, camping bag, camping tent natin, saka yung ating canopy kasya dyan eh, malaki siya eh, saka sakto lang yung length niya sa motor, hindi siya sobrang awas. So ayos na ayos. Ang bilis natin nakapag set up ng gamit kasi isang lagay mo lang, pack, ilang item na kagad yun na ilagay mo, so ang bilis lang talaga. So ayun ang advantage niya, no? Saka pagdating sa sa distribution ng gravity ba, kasi usually kasi nilalagay natin yung ating mga camping tent, camping bag, camping tent, chairs, saka table sa top box. So syempre may laman na yung top box natin, just dahil papatungan pa natin. So although kinakaya naman, pero yung distribution niya ng gravity is nakaka-apekto din sa pagdadrive. Kumpara natin sa ganito na nasa likod natin yung ating camping bag na to na malaki, is maganda yung distribution ng gravity. So yung pagdadrive natin medyo mas maganda yung smooth baga. Kumbaga smooth yung pagdadrive natin kumpara pag nasa top box siya. Pero goods lang to pagka single tayo o pagka solo camp tayo. Pero pagkasama natin sa Eloisa, no choice tayo, doon pa rin natin lalagay sa top box. Ang ginagawa ko lang, pagka sa top box natin ilalagay, i-minimize mo yung mga item na mabibigat sa top box, para kasi pag mabigat na yung laman ng top box, tapos ipapatong pa natin itong mga camping equipment or gears natin na medyo may kabigatan din, madodoble yung load ng bracket. So possibility na pag naluba ka ng matindi, bumiga yan. Kaya tatantsahin mo lang din. So ganun ang ginagawa natin, no? Kaya chill na chill siya pagka solo cam tayo. Ganito lang yung setup, goods na goods. Tapos waterproof bag sa likod, may waterproof bag pa tayo dito sa harap, lagay ng gamit saka mga important na bagay. Then doon naman sa top box yung ating mga important na gadgets na hindi mababasa. Di ba? So yan, pamilyar naman kayo dito sa daan na to, Santa Veronica yung daanan pakaliwa. Tapos ito naman papunta Santiago, no? Ilang beses na natin nadadaanan to, kaya siguro naman doon sa mga subscribers talaga natin na nanonood ng ating mga vlog, alam nyo na to. Ito yung gateway ng walang ka-traffic dito sa bandang San Pablo, no? Pagpapunta ka ng mga bandang Chaong, yan, okay na okay siya. Diba, ang ganda ng kalsada, bagong gawa, wala pa nga lang guhit, pero saka mga lights sana, wala pa siyang ilaw. Sana malagyan na rin ng mga ilaw dito sa gilid para mas safe siya daanan paggabi. Time check nga pala natin guys, na San Pablo na tayo, is 3:53. So kita nyo, ang bilis lang ng ating biyahe. Yeah. Yun. Success. Thank you po. So yan guys, palabas na tayo ng highway, ano. Oops, siya, mabibilis yung sasakyan. Pagbigyan na natin. Yan, senyas lang tayo. Oh, laki pala nitong truck. Ano na tayo yun? Buti na lang. Okay, thank you mga Rads. So yan guys, nung makalabas tayo ng highway kanina, no, naaalala nyo, parang 56 minutes yung tansya ng Google Maps. Makalabas tayo ng highway, ano na lang siya, 33 minutes na lang. So ang bilis kaagad na. Palibasa hindi pa napupunta na dadaanan ng ng sasakyan yung daan na yun. Hindi pa nasusukat ng Google Maps siya. Kasi motor pa nga lang ang pwede sa kanya. Maliit pa lang yung daan, kahoy lang. So yan guys, dito naman tayo sa kanto ng Santo Niño papasok. Papunta din ito ng sikat na resort dito na Batu Springs. So yan, kakanan tayo dito. Papunta sa Santo Niño at Santa Elena. Yan, makikita nyo na kagad, parang ano na kagad dito. May say na kagad ng piyestahan. Nangangamoy imbutido na agad guys. Hindi ko nga lang sure guys kung tanda ko pa yung kay paring Alex eh. Bahala na, tignan natin kung saan tayo dadali ng tandaan na. So yan na guys, puro ano dito, puro banderitas na, pesta na talaga dito.
So yan guys, medyo tanda pa pala natin. So nandito na tayo. Oh, tayo punta. Pauwi na kayo? Pauwi na kayo? Ate, okay lang naman. Okay lang. Saglit lang din naman ako. Paalis na ba kayo? A few moments later. So yan guys, kasabay natin sila Aaron, saka si parang AJ, si Aaron, si parang Santo nasa likod, si parang AJ naman ito nasa harap. Sila, ay, saan? Doon pala. Wrong turn. So yan sila parang Jester nga pala guys, at saka si parang John kay umuna na kasi may mga lakad pa sila. Nakasalubong natin sila, paalis na silang apat. Pero sinamahan muna tayo nila parang Santo dito sa parang AJ ano. Tapos ano lang, kwentuhan konti, tapos nag-eat in na rin tayo. So yan, kailangan ko na rin umalis talaga at gawa ng baka abutin tayo ng dilim sa daan ano, saka para makapag-set up sana tayo ng tent ng medyo maaga-aga eh. Tsaka pa syempre para maipakita ko sa inyo na maliwaliwanag yung daan. So yan at mukhang may mga plano ang tropa no, doon daw sa Pra-Cave. So hindi ko yung Padre Burgos, so malapit siguro sa Isla Chica saka sa Burawan banda. So yan, magiging camping episode ulit natin yan sa guys, abang-abangan nyo lang ha. Yeah. So yan guys, pagdating nyo dito sa kantuhan, sa may NTN gas station dito sa Dolores, ay kakaliwa na tayo. Yan. Pag simula dito, meron pa tayong 9 kilometers na kailangang bunuin ano. 22 minutes na lang yung ating travel time. Pagdating dito guys, kakaliwa naman. And then kakanan tayo dito. This way to Santa Lucia National High School, Dolores Central School. Welcome Barangay Santa Lucia, Dolores, Quezon. Santa Lucia. So dito guys, tanaw na yung mga bundok, saka medyo more on paahon na tayo no. Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys no, nung unang punta natin dito is nakakotse tayo. So angkas tayo kay Byron na sasakyan, pero ngayon sina Byron ay nakasasakyan ulit. Tayo naman, first time natin na mag-moto camping sa Bangkong Kahoy. Noong una kasi punta natin dito, sasakyan tayo. Ngayon, first time ulit natin, pero moto camping naman. Yan guys, sa parting ito, medyo dito sa may poblasyon ay medyo tumatarik na ang mga ahon. So ayan, kita nyo sa unahan natin no. Medyo matarik na yan guys. Saka may mga ano tayo dito madadaanan, may mga sigsag no. So ayan guys, matindi rin pala yung mga ano dito, mga paahon no. Halos parang Mount Banoy din siya oh. Ano din, sikong-siko din yung mga likuan. Kaya pag aakit kayo pala dito, siguraduhin nyo na medyo kondisyon ng mga motor nyo. Saka syempre, preno. Hindi lang naman kayo paakyat, sigurado may pabalik din. Ritual Tara Camp. Oh, meron pa dito check kayo sa Facebook. Ritual Campsite, parang ganun. Ayun oh, matarik din siya. Likuan. Dapat kondisyon din motor nyo dito guys. Pero kaya naman ang click kahit may karga tayo. Hindi ko lang alam kung siguro kaya din naman niya kahit may angkas tas karga, may karga. Barangay, welcome Barangay Kinabuhayan. Welcome to Mount Banahaw. Ito parang school oh. Grabe no, may school pa rin sa bandang to. Medyo kakaunti lang yung classrooms niya. Kinabuhayan Elementary School. So kung makikita nyo guys, ngayong pagpunta natin, ang ganda ng lugar na to. Kung dito ka nag-i-school, ang presko, daming puno, ayun, nature na nature. Pero pagkagabi kayo pumunta dito, nakakatakot yan, nakakapamanglaw kasi sobrang dilim yan. At isa pa ay wala masyadong ilaw, as in puno lang siya oh. Tingnan mo, wala oh. May poste ng kuryente pero walang ilaw. Yung mga ilaw naman dito sa gilid eh, parang mga sira na siya, napabayaan na. Oh, ngayong hapon pa nga lang oh, parang nakakapamanglaw na dito. Para kayong nasa nasa wrong turn. Yan. Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape. So yan guys, pagdating nyo naman dito, may makikita kayo dito parang lapida. Ako kung anong tawag dyan, parang lapida itsura. Kakaliwa na tayo dito. Bangkong Kahoy Valley. So medyo mataas ang packet guys oh. Dahan-dahan kayo dito. Tapos bumusina na lang kayo para kung sakali man na may kasalubong kayong sasakyan, medyo ma-alarma at hindi kayo mabibitin pag-ahon. Tapos sa parting ito may likuan na mayroong mabuhangin na part. So dahan-dahan kayo kasi baka mamaya magulat kayo na likuan na pala tapos mapapreno kayo. I-slide yung gulong nyo kasi mabuhangin siya.
Kasi sa parting to medyo lumiit na lang yung daan. Parang isang sasakyan na lang yung kasya. Tapos siya medyo na umunti lalo. Then pagdating dito naman ay more on off-roading na tayo guys. Medyo ingat lang kayo dito kasi medyo matatalas yung bato. Saka yan, medyo kakaiba yung forma ng mga bato dito. So iingatan nyo yung engine nyo. Baka mamaya ay madali na mga bato malalaki. So yeah, may konting pa off-road. So yan guys, malapit na tayo, no? 350 meters na lang. So pagdating naman ng mga gantong paahon, pag may time kayo, ipahinga nyo rin yung motor kasi para medyo mag cool down ng konti kahit papabahagya. Especially sa mga decambio na hindi pa liquid cooled, para hindi mag overheat. Para naman sa mga scooter, para hindi naman mag-slide yung lining natin. Pahinga lang tayo ng konti, tas goro na ulit. Yan guys, medyo okay na. Sa totoo lang guys, hindi naman ganun kahirap ang daan dito eh. Hindi naman siya ganun katarik. Ang problema natin dito guys ay yung mga lubak-lubak. So anong nangyayari, mas persado yung makina kasi pag may lubak, titigil ka, babagal, nawawala ng persa yung motor. So yun nagiging problema natin. So ito na yung pinaka ano guys, parang pinaka receiving area nila. So sa mga magkakamping dito kayo titigil para makapagpalista. Pero kapag naman may kasama na kayo, pwede na kayong dumiretso. So yun nandito doon ang tigilan natin. Tapos dito may konting pa-off-road ulit, pero kakunti na lang. Yan. Ayun lang yung ano dito problema, no, yung sa daan. Pagka mas malubak kasi, yun nga, tendency titigil ka. Then persa, ang nangyayari, nawawala ng momentum yung motor mo. Mas persado siya pag-ahon. Kumpara dun sa bangkong kahoy, sa Mount Banoy na dire-diretso ka lang, kaya yung persa ng motor mo o momentum ay dire-diretso. Yan, katulad dito, hindi siya mahihirapan. Dito talagang mahihirapan siya kasi ayun may tigil-tigil ka pang nangyayari, may tigil-tigil pa na nangyayari. Tapos gagawin natin yan dito, titigil muna tayo dito, medyo pantay dito yan, tigil muna ulit tayo, pahinga ang makina. So guys, malapit na naman tayo, no? Pababain lang muna natin si sir kasi maliit lang yung kalsada dito, saka malubak, para medyo maganda-ganda yung person natin ng konti. Time check nga pala natin guys ay 5:54 na ng hapon. So mukhang aabutin tayo ng dilim pagsiset up ng canopy sa tent. So yan guys, matapos ang ilang minutong pahinga, nagdesisyon na tayo ng dumiretso upang tayo ay makapag set up na rin ng ating mga gamit at maabutan natin na maliwanag pa ang paligid. So yan guys, nandito na tayo. Hanapin na lang natin kung nasaan sila nakapark. What's up, man? Asan guys, nandito na tayo. Time check natin ay 5:58. So magbababa muna tayo ng gamit, then magse-set up na ng tent para medyo maaga-aga pa. So yan, let's go. Park muna tayo dito guys.
Wala tayo kayo sa Diyos. So yun guys, nagluluto na si Eliza ng arroz caldo at tayo naman naglalaga ng jetlog. Tapos pipetuhin natin mamaya yung takwa. Pupunta kami sa isang CR na hindi natin nakita nung unang punta natin dito. Alamin namin kung nasaan. Lawak ng ilaw mo, no? Grabe, nakakamanglaw pa din eh. Lawak ng ilaw eh. Lawak ng hagip. Tipin mo pre, no? Pag gano'n mo may tumalon din, no? So ayan guys, meron pala silang lababo dito. Ay, hindi ko rin niya pre, hindi sinutukoy natin. Oo, yung may bahay pa doon. Yung nakakatakot na So, tunay. let's keep. Ikaw muna. Ito, babae at lalaki. Ito ay, may lababo pa pala dito. Lababo, yan, lababo yun, oh. Tapos, may isang CR dito. Okay lang. Okay, tapos may sampayan. So, yan guys, pakita ko lang sa inyo, yung isang CR dito ay, okay naman. Actually, okay lang din sa kabila. Dito nga lang, mas maganda kasi may bubong talaga. May liwanag. Oo, yan, may ilaw, may liwanag. Ayun ang the best guys, no? Meron silang 60 watts na solar light dito. Dito lang ako pa sa paligid, ako mag-iigib lang ng tubig. So yan guys, ito naman yung isang lang lababo. So madami. So meron lababo doon na parang wash area. So ito yung lababo kung saan pwede kang maghugas ng mga isda siguro. Pwede kang maghugas ng mga karne, ganyan. So check natin yung tubig guys. So okay. Isang linya lang siya, no? Kaya hindi siya ganoon kalakas. Pero sa tingin ko, running water to, guys. Okay, igib muna tayo ng tubig, guys. So yan, guys. Magpiprito naman tayo ng takwa toppings natin dun sa ating arroz caldo. Tapos na nating ilagay yung itlog sa nabalatan natin. Medyo hindi lang maganda ang naging resulta. Kasi mukhang mutated yung itlog na nagawa natin, ano? So, yan. Pagkita muna tayo ng takwa at niluluto na ng Eliza yung arroz caldo para umabot to. So yan guys, luto na yung ating tokwa. So yan, luto na lahat. So hintayin lang natin kahit mga 3 minutes siguro para medyo lumambig siya, no? Para mahiwanan natin. At marapit na rin namang maluto yung arroz caldo guys. Time check pala natin guys is 8:34 na ng gabi. So yan guys, medyo malamig-lamig na to. Hiwain na natin. A few moments later. Nandun po kayo narating. So yan guys, kain tayo. Kaya nakabeng po. Arroz caldo Nandun naman siya. with egg and tokwa. Time check natin ay 8:48. Itlog po kayo. Ito po, tokwa ka. You know, no? Duro. Sopas nga sabi natin, Los. Kaso nagsopas tayo yung unang temperature nito. Nalugan na lang. Lugo naman para iba. Sumusuot sa jacket ng ano, yung lamig. So what's up mga rads, no? Time check natin ay 10:09 na ng gabi. So tapos na tayong kumain. Hilamos na din tayo at saka toothbrush. So yan, settle na tayo. Ito yung unang beses natin na tinayo yung ating canopy gamit yung bago nating pole. At syempre bagong gamit natin ay itong Motowolf na Motowolf na 90 liters na bag na waterproof bag natin. So ayos na ayos, magandang quality niya, no? Saka mukhang gamit na gamit natin ito ngayon sa camping. Saka yung ating bagong titanium na sangkalan. So ayos na ayos, no? So yun guys, bali tutulog na nga pala tayo at tayo ay may trabaho po bukas. Diretso tayo sa
pasok sa trabaho at yan. See you na lang siguro bukas and peace out. Kita mo ako baka may muta pa ako. And so what's up mga Rads, good morning. So time check natin is 5:48 at ngayon ay May 11, 2026 ano. So ito yung pangalawang punta natin dito sa Bangkong Kahoy Valley. So syempre medyo mas komportable kasi mas maayos na yung ibang gamit natin. At the same time meron tayong sleeping bag. Kaso nga lang si Elisa wala, kaya siya muna gumamit ng sleeping bag natin no. So tsaga muna tayo na medyo malamig pero kaya naman. Basta dala yung ating Magic Kulambo. So, ngayon is, yung camping natin ngayon is medyo mas madami-dami tayong campers na kasabay. Pero hindi pa rin ganun kadami. Kasi Monday naman nung tayo ay nag-camping kahapon. Sunday pala kahapon. Ang ano nga lang, syempre, ay Sunday na ng hapon nung tayo dumating. Kaya hindi nakasagsaga lang dami ng tao. Pero kahapon madami ng tao kasi may mga naka-jeep pa eh. Tapos yun, ayos na ayos pa rin dito, no? Highly recommended talaga tong Bangkong Kahoy campsite. At ang ganda ng, kumbaga, terrain ng pinaka-campsite. Pantay siya, tapos napakalawak. Tapos yan, talagang nature na nature. Ang ano lang dito talaga is yung daan. So medyo, hindi naman sobrang nahirapan, pero medyo controlled yung ating takbo kahapon kasi kailangan nating tumigil. Nakailang tigil tayo para palamigin yung motor kasi medyo umiinit yung lining niya. Amoy lining na yung kahapon. So pagka medyo sa tingin ko ilanganin na tumitigil muna na tayo para palamigin siya at para hindi naman tayo magkaroon ng mas malalang aberya sa daan. Pero kinaya naman pahon. Actually mas mahirap pa yung daan mas matarik pa yung daan sa Mount Banoy. Ang problema nga na sa kanya is malubak yung daan dito. So yung motor mo hindi ka makakapwersa, so mabagal lang dapat takbo. Mas persado yung makina ng motor pagka ganun. Unlike kung kahit medyo matarik pero maganda naman yung kalsada, dire-diretso ka lang. So yan ang downside niya, no. Tapos yan tayo naman maya-maya is mag-aalmusal na, nagluluto na sa Elisa, nagpiprito ng itlog. So hindi ko alam, hotdog pala. Hindi ko lang alam kung ano yung kasabay nun. Tapos habang nagpiprito siya, tayo naman ay mag-iimis na kasi may pasok na tayo ng trabaho. Mayang 8:30, so alas 6 na, kailangan na natin mag-pack up din. So ang mabilisang pack up lang at bababa tayo mag-isa. Si Elisa naman isasabay sa sasakyan. Magko-commute papunta sa trabaho ko, din ihahatid ko siya dun sa sakain papunta sa amin. So magko-commute na lang siya dahil tayo ay may work na. So nung dumating tayo, nakalagay doon, tent, Banahaw, Tugtugan. So nakalipas na yung ka-11 nitong May yata, pagkakaalam ko, May something, ganyan na. May ba o April, hindi ko nakalimutan kayo, pero lalagay ko dito yun yung annual Banahaw Tugtugan nila. So pagka halimbawa bibisit kayo dito, so pwede nyo tsempuhan nyo para medyo ma-experience nyo yung ganong event dito sa parte na to ng kinabuhayan. So yan, 11th Banahaw Tugtugan na yung nakalagay doon.
Tapos yun nga pala guys, may CR pala tayo dito sa banda rito. So dito sa parang mga damo na to, pagpunta nyo sa dulo, kakaliwa kayo dyan. Tapos mayroon na dyan mga lababo. So medyo mahaba na sa akin, maganda. Pero dati kasi dito tayo nagpwesto sa may ano sa banda rito pababa. So okay din naman ang CR dito pag umaga, pero wala siyang ilaw eh. Tapos walang bubong. Tapos walang lababo doon. Pero dito may lababo, may dalawang CR. At meron na rin sila doon na parang isang street na mga ihawan. Kung mag-iihaw kayo, wala pa nga lang sila nung parang ganun, yung strain, yung parang pinakaihawan, yung ano pa lang, pwestuhan pa lang. So pwede na doon pumesto ng pag-iihaw. At least may bubong sa kami maayos na ilaw doon, ano. Ayun, siguro mga ilang buwan o ilang taong pa, mas mapapaganda na nila yan. So, mas maganda rin sa mga campers pag kami ganyan, may maayos na lababo, ihawan, mga ganyan. Additional amenities na may enjoy nila. Tapos, syempre, napakalamig, grabe. Kung mapapansin niya, para akong nag-aano sa pagsasalta ko, no? Talagang medyo malamig talaga dito. Saka yung ganun pa rin, solid experience, solid din yung daan. Pero at least, isa na naman to sa mga matitinding daanan na daanan ni Atlas ng ating motor na yung Honda Click. So yun, nakapasa siya. So yun, talagang ano lang din, nasa driver lang din talaga, hindi lang lagi sa motor, no. Kaya yung minsan yung ka na, sabihin mo na yung gantong motor hindi kaya yan, gantong motor hindi kaya. Siyempre partner yan, motor at ikaw. So ikaw kasi nagmamaneho, kaya kailangan mo rin tatantyahin, saka gagalingan mo rin yung pagmamaneho, pagdadrive. So yun, kinaya naman, kaya solid. Tapos yan, babalik na rin tayo doon na tayo magsasetup na. So yan, peace out muna. Tayo yung maging sa harap na dyan. Dan. Kami. Miyame pag... yung ano. So what's up? Dito nga pala mga rads, nalimutan kong i-disconnect yung gamit nating mic dito sa camera, kaya wala tayong audio. Pero by the way, tapos na tayo mag-pack up ng mga gamit, kaya liligo na muna tayo mga rads. Susubukan natin kung malamig ba talaga ang tubig dito sa Bangkong Kahoy Bali. At diretso pasok na din naman tayo sa work after camping. So tara, let's go! So yun guys, tapos na tayo maligo. 7:30 sakto, so medyo late yung expected time natin na pag-alis, ano. Pero okay lang, bibilisan lang natin yung pag-pack up nun. Tapos rekta, alis na tayo. Nakakahapo yung tubig, sobrang lamig guys.
And so what's up mga Rads, time check natin is 7:44. So ito na yung setup natin pag uwi. So yan. Kaya maganda may ganito talaga, mabilis lang yung setup natin. Tapos yan, dito na yung dalawang sleeping bed natin. Then, okay na, ito na. Ready to go na tayo. Yan. So yan guys, paalis na tayo dito sa Bangkong Kahoy Valley sa ating pangalawang pagkakataon dito, no. So ayos na ayos, solid, lamig ng tubig. Para tayong frozen at manok doon sa CR kanina, nakailang buhos tayo, no. So yan guys, kung nandito ka pa rin pala sa part ng video na to, is dito ko na lang tatapusin yung ating bagong episode ng ating Radventure, no. At maraming salamat at huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung may mga request kayong campsite na para bisitahin natin o kaya naman may mga ulam kayo na gusto nating lutuin, comment down below na lang guys. Malay nyo naman mapuntahan at maluto din natin yung mga request nyo guys, no? So i-click nyo na din ang notification bell upang palagi kayo updated sa ating mga bagong Radventure. And huwag nyo kalimutan mag-like, comment at share ang video para lalong dumami ang ating mga Radscribers. So once again, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Angela Piling Vlogger. See you sa next episode and peace out.